Magandang gabi po sa lahat ng narito. At kung nandiyan pa si Tatay Felix, Brother Badong, salamat sa oras ha. At ikaw Opo, ay salamat din nakapunta po. rito. Kaya lang ako nagsabi kay Dark Knight na gusto ko sanang magsalita kasi may tinatanong si Tatay Felix na saan daw siya pupunta. Dahil tinatanggap niya na kung may maliman sa MCGI, saan ako pupunta? Saan ako pupunta? Meron ba kayong maire-recommenda? Di ba yan ang tinatanong ni Ka Felix? Tate Felix. Sige, Sabi ko kay siya. DK, sana ka ako sinagot mo na para bago si Tate Felix magpaalam din sa programa, mayroon siya makuha ang sagot. Ngayon, sabi saan ko ako kay papunta, DK, Willie? pwede bang ako kahit sadit lang makapagsalita para kay Tate Felix naman tong aking message Tate Felix, yung tinatanong niyo po kung saan kayo pupunta, kung saan kayo lilipat na samahan, dahil kasi nadinig ko na tinatanggap niyo na may maliman sa MCGI, no choice kayo kasi wala pa kayong malilipatan. Ngayon, yung tinatanong po ninyo, eto po sagot. Babasahin ko po sa inyo at pakilagay lang po dyan yung talata 33:3 ng Jeremias. Makikisuyo lang ako dito sa ating mga kasama na maililitaw po yung talata sa Bible para mabasa rin ni Tatay Felix. Jeremias 33 at 3. Ang nakasulat po ganito, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Kung meron po magandang balita, Biblia na salin pa, mas madali pong maintindihan yung nakasulat. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Yun po yung aking sagot sa tinatanong ni Tatay Felix mula pa kanina. Saan siya pupunta? Tatay Felix, para po yung sagot na yun malaman niyo po yung sagot. Meron po kayong gagawin. Kayo po'y tumawag sa Panginoon, manalangin sa Panginoon, at nangako naman siya sasagot. At ituturo niya sa inyo yung hindi niyo nalalaman. May na mga mangangaral naman sa ating panahon. Hindi naman nadyan naman ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Si Brother Soro na dati ring manggagawa sa MCGI, meron siyang Bible Talks. Bibigyan nyo ng oras si Brother Soro. Pakinggan ninyo. Pakinggan nyo siya. Yung kanyang mga pinapangaral, tinuturo, mga salita naman ng Diyos sa Biblia binabasa ni Brother Soro. Kasi ako naniniwala, si Tatay Felix, kaya naman siya napunta sa ang dating daan. Sabi nga niya, nakinig siya sa radyo. Nakinig siya sa mga pangangaral ni Brad Eli at that time. Bakit ngayon parang nakalimutan na ni Tatay Felix yung ginawa niya noong araw. Makinig pa rin kayo. Pakinggan po yung mga ngaral. Yun din naman na sinasabi ni Brad Eli nung araw. Pakinggan ng lahat ng mga tagapagturo. Kaya yung katanungan na yun, ayoko lang yan maiwan sa ere. At pati yung ibang mga exiters o closet na pareho ang katanungan nila kagaya ng kay Tatay Felix hindi mabigyan ng kasagutan. Yan po, binasa ko po sa inyo yung talata. Jeremias 33:3. Maraming salamat po. Pwede makasingit sandali? Thank you po, Brad Willie. At sige po, Brad Felix. Opo, kayo na po. Huwag ka mo lang umalis, Brad Willie. May tanong lang ako. Pwede mo bang diretsahin anong samahan yan? Huwag na lang mag-Biblia kasi lantad naman sa ating panahon. Nandyan na lahat. Ayoko po kasi, Tatay Felix, na maging self-serving Hindi ko po ugali yun. Ayoko po na dito ka Felix sa amin. Ayoko ganun. Gawin niyo po yung sinabi ng Diyos. Kayo po'y makipag-usap sa Kanya
at siya po ay sasagot. Oh, sige. Tuturo niya So, sa inyo. Dahil pag siya ang sumagot sa inyo at nagturo, sigurado tama po yung pupuntahan nyo. Ang inyo pong napanood na short video ay yun pong ako po'y nakapagsalita doon po sa programa ng ating mga kaibigan kay Dark Knight at kay Brother Los doon po sa Broccoli TV channel sa YouTube. At nakausap ko po roon si Tatay Felix TV More na isang miyembro ng MCGI. Doon po sa video na yon na inyo pong napanood, meron kasing tinatanong doon si Tatay Felix na kung mali ang MCGI, saan siya lilipat? Saan siya pupunta? Ayan po kasi yung tinatanong rin ng ibang mga closet, ng ibang mga exiters sa MCGI. Kung mali ang MCGI, saan naman kami lilipat na iglesia o grupo? Saan naman kami pupunta? Noon po kasing gabi na yon, ako po'y nakikinig lang. Napakinggan ko po na kung ilang beses tinatanong ni Tatay Felix yung kanya mga kausap. Sige, mali na ang MCGI, saan naman ako lilipat? Saan naman ako pupunta? Habang wala pa ako malilipatan, kahit mali ang MCGI, dito na lang muna ako. Na meron pa rin naman akong pananampalataya na itinatago yun. O kaya po ako ay nung gabi na yon, napatawag ako at ako po ay nagpasabi kay Dark Knight na pwede bang ako yung makapagsalita kahit ako sandali lang para yung tinatanong ni Tatay Felix ay atin namang mabigyan ng sagot. At yun nga po, salamat sa Broccoli TV. At ako po ay nabigyan ng pagkakataon kahit maikli lang, mga 5 minuto lang halos ako nakapagsalita dahil meron pang ibang mga nagsasalita po doon sa programa. Ngayon, maikli lang naman po yung aking naging pagsagot at binasa ko nga po yung nasa Jeremias, Kapitulo 33 at ang talata po'y 3. Sabi ko, Tatay Felix, yung tinatanong nyo na yan, kung saan kayo lilipat, kung saan kayo pupunta pag kayo nag-exit sa MCGI, ito kako ang sagot. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Sa magandang balita Biblia, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Yung kako, Tatay Felix, ang sagot. Yan sa tinatanong mo na yan. Saan ka lilipat, saan ka pupunta, di itanong mo sa Panginoong Diyos. Paano mangyayari yon? Di tumawag ka sa Panginoon, manalangin ka sa Panginoon, itanong mo sa Kanya kung saan ka nararapat, at ang Panginoon naman po'y nangako na siya'y sasagot. At siya ang magtuturo, magpapahayag noong hindi natin nalalaman. Yun po, mga Bible study yung aking naging pagsagot. At yun nga, pagkatapos po noong binasa ko yung talata, may follow-up yung matanda. Sige Brother Willie, pwede pang banggitin mo kung saang grupo yan, kung anong grupo yan, yung dapat kong samahan. Sabi ko, nandiyan naman kako yung mga nagtuturo, mga nangangaral sa Facebook, sa YouTube. Binanggit ko pa yung Brother Soro na isang manggagawa dati sa MCGI. Meron siyang programa sa YouTube, yung Bible Talks. Di kako, pakinggan mo. Kung paano sana kako, Tatay Felix, ikaw ay napa-miyembro sa MCGI. 1989 daw po si Tatay Felix. Hindi pa MCGI ang tawag doon. Po yung sa Tagalog pa.
ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Yun po yung pangalan pa na ginagamit ng grupo na yan, Brother Eli. Ako po kasi 1990. Ahead lang sa akin si Tate Felix ng isang taon. 1989 siya, ako po yung 1990. Nakinig siya sa radyo. Napakinggan niya si Brad Eli. Kaya siya naging miyembro at hanggang ngayon nagpapatuloy pa siya sa MCGI. Dapat ka ako, kung ano yung ginawa niyo, Tate Felix, na pakikinig, yun pa rin ang gawin nyo para malaman nyo kung kayo aalis sa MCGI. Kasi tanggap naman ni Tate Felix, may mga malingang turo sa MCGI. Ang pinoproblema niya, saan siya lilipat, saan siya pupunta. Di ka ako, ipagpatuloy nyo lang yung pakikinig. Pakinggan nyo yung mga tagapagturo, yung mga nangangaral sa Facebook, YouTube. Kasi iniiwasan ko kako yung mag-self-serving na Tate Felix, o sa akin ka sumama, magpaakay ka sa akin, dito ka sa aming grupo. Kasi po, labag po yun sa Biblia, yung self-serving, yung binubuhat mo ang sarili mong bangko. Kawikaan 27:2, magandang balita Biblia. Ito po ang ating mababasa. Hayaan mong iba ang sa'yo'y pumuri, at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. Hello? Sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. 36 sa YouTube Live. Facebook Live po ang ating mga ka-Bible study. 8. Ayan, may mga nadagdag pa. Naintindihan niyo po ba yung kasabihan na nagbubuhat ng sariling bangko? Yun po yung ang ginagawa, pinupuri yung sarili. Pinopromote yung sarili. Self-serving po ang tawag doon, mga ka-Bible study. Ayaw po ng Diyos yun. Hindi po maganda na ikaw binubuhat mo ang iyong sariling bangko, pinupuri mo ang iyong sarili. Ang sabi po sa 2 Korinto 10:18, yan po ay sinabi rin po ng Apostol Pablo sa magandang balita Biblia ng 2 Korinto 10:18. Ang pinaparangalan ng Panginoon ay ang mga taong karapat-dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili. Yan, kaya ako po ay nung tinatanong ni Tatay Felix na magbanggit ka, Brother Willie, kung anong grupo yan, kung anong samahan yan, hindi ko naman pwedeng, Tatay Felix, dito ka sa aming grupo sumama. Ano po yun? Self-serving. Pagbubuhat ng sariling bangko yun. Pinupuri mo na yung sarili mo nun. Pinopromote mo na yung sarili mo nun. Kaya sabi ko, yung pakikinig, Tatay Felix, kung papaanong ikaw ay nakinig noon kay Brother Eli, kaya ikaw ay sumapi sa samahan at hanggang ngayon nasa MCGI ka, bigyan mo ngayon ng pagkakataon na makinig ka rin sa ibang mga tagapagturo, sa ibang mga mangangaral. Kasi yan din naman ang sinisigaw nung araw ni Brother Eli. Sa ating mga narito po sa ating Bible studying ito, kung kayo po ay nanggaling din sa MCGI, kayo po ay closet, kayo po ay exiter, di ba yan din naman ang sinasabi ni Brother Eli? Pwede po bang makahingi ng sagot sa ating mga kasama? Sabi ni Brother Eli, pakinggan ninyo lahat ng mga mangangaral, yung mga tagapagturo ng mga salita ng Diyos sa radyo, telebisyon. Binabanggit pa ni Brother Eli ang mga pangalan. Makinig kayo kay Velarde, makinig kayo kay Kibuloy, makinig kayo kay Almeda, makinig kayo kay Periol. Yung mga kasabayan ni Brad Eli nung araw sa radyo, telebisyon. Pakinggan ka lahat ng mga tagapagturo na yan para maalaman nyo at makilala nyo kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo.
Noong araw, yan ang sinasabi ni Brother Eli. Pwede kang makinig, magsuri sa iba't ibang mga tagapagturo, iba't ibang mga mangangaral. Pero dumating po yung panahon na pinagbawal din ni Brad Eli yung pag ikaw ay miyembro na sa kanyang grupo, ikaw ay makikinig pa sa ibang mga tagapagturo. Lalo po nung ako'y nag-exit na sa MCGI noong 2009, ay may kabawal-bawalan ni Brad Eli na ang mga miyembro ay makinig sa akin. Panoorin yung aking mga video sa YouTube. Doon niyo po makikita na talagang si Brad Eli, nagbabago-bago lang mga sinasabi. Dati turo niya magsuri, makinig sa iba't ibang mga mangangaral. Pakinggan ng lahat ng mga mangangaral. Pero nung dumating na yung panahon na ako po'y nag-exit sa MCGI at ini-expose ko nga yung mga maling turo. Nagbawal naman si Brad Eli sa mga miyembro na wag kayo makikinig dyan kay Willie Santiago. Yan ay mabigat na kasalanan. Kasalanan laban sa Espiritu Santo. Pagka kayo nakinig dyan, naloko na. Ngayon, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, meron po kasi tayong mga kaibigan na mga closet at exiters na nag-request. Brother Willie, medyo nabiting kami doon sa naging pagsagot mo kay Tatay Felix. Baka pwede naman, Brother Willie, sa sarili mong programa, maging topic mo yan. At marami ikang mga closet at exiters ang maghihintay na yan talakayin mo. Binabati ko pala itong ating bagong kaibigan kay Ayasen. Yan. Salamat sa iyong pagsubaybay at pakikinig ngayong gabi. At sa iba pang mga closet at exiters ng MCGI. Yun po yung naging request sa akin na Brother Willie, kung pwede sa sarili mong programa, bigyan mo ng mas malawak na pagtalakay. Kasi yan talaga ang tinatanong ng marami. Kung aalis sa MCGI, saan naman pupunta, saan naman ang lilipat? Yun nga yung si Tatay Felix, inulit-ulit niya doon sa broccoli. Siguro kung mga 3 beses, mga 4 na beses, yan ang kanyang paulit-ulit na tanong. Kaya ako po'y naobliga na, na tumawag at para siya masagot. Ngayon, ito po ang aking masasabi. Sa iba pang mga closet, mga exiters, yung mga nag-iisip, ang pinoproblema nyo agad kung saan lilipat, kung saan pupunta pag alis sa MCGI. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa po, kayo po ay nagising na ang inyong bahay ay nasusunog. Natutulog kayo tapos nagising kayo, nag-aapoy na po yung bahay. Ano po ang unang dapat nyong gawin? Pagka nagising kayo na ang inyong bahay po ay nilalamo na po ng apoy, nasusunog yung bahay. Ikaw ba ang iisipin mo, saan kaya ako lilipat pag ako lumabas ng bahay kung itong nasusunog? Saan kaya ako titira? Yun pa po ba ang una nyong iisipin, mga Bible study? Nagbibigay po ako ng halimbawa para dito sa mga closet exiters ng MCGI. Yan ang kanilang tinatanong. Saan kami lilipat? Saan kami pupuntang iglesia pagka kami lumabas sa MCGI? Ang agad nilang pinoproblema yung lilipatan na samahan. Kaya ito po ang halimbawang ibinibigay ko po sa inyo. Ang bahay ninyo'y nasusunog. Nagising kayo. Nakita nyo, nandiyan na ang apoy. Ano po ang dapat yung unahing gawin? Hindi po ba dapat lumabas muna sa bahay na nasusunog? Tama po ba mga Bible study? Ang dapat nating unahin, makalabas sa bahay na nasusunog. Ngayon, yung lilipatang bahay, yung titirhang bahay,
ano yun? To follow na lang yun. Kasi ang importante, tayo po ay makaligtas doon po sa nasusunog na bahay. Amen. Pwede po bang mag-amen yung mga sumasang-ayon? Ha? Yun ang yun ang sitwasyon eh. Yung bahay na pinagpaguran mo, gumastos ka, parang sa MCGI din. Ikaw ay nag-invest ng panahon, gumugol ka dyan ng oras, at gumugol ka rin ng salapi. Pero nakikita mo, may mga mali na, may mga problema na. Mali na yung mga turo, mali na yung lakad, direksyon na samahan. Dapat lang unahin mong gawin, kapatid, lumabas na muna ng MCGI. Lumabas kayo ng pamilya mo. At pag nasa labas ka na, nung nasusunog na bahay, saka ka ngayon luminga-linga sa paligid. Saka ka ngayon magmasid-masid. Saan kaya kami pwedeng pansamantala makatuloy ng aking pamilya? Saan muna kami? Di ba yung mga nasusunugan doon muna dinadala sa ano ba tawag doon? Evacuation area. Di po ba yung mga nasunugan ng bahay, yung mga pag may bagyo nasira yung bahay nila, di ba sila tumutuloy muna sa evacuation area, pansamantala? Kasi ang importante, masecure yung kaligtasan nila ng kanilang pamilya. Amen. Nakukuha niyo po ba yung punto, mga ka-Bible study, sa mga closet, sa mga exiters? Dapat ganun po yung maging mindset ng mga closet, mga exiters. Lumabas na muna sa MCGI. Kasi nakikita ninyo, talagang mali-mali na yung mga tinuturo, nagkakalat na yung leader nyo. Nagsisinungaling na. Noong una, tinatanggi niya yung area 52 na yan. Area lang kung sabihin niya. Area. Tapos bandang uli, sinabi niya, yan daw ay events place. AI, naging events place. Tapos itong bandang uli, ang sinasabi na, hindi ako nag-operate ng nightclub. Hindi ako nagbenta ng alak. Talagang sabit-sabit lang ang mga sinasabi nitong KDR hindi pa ba kayo natatauhan? Na yung leader ninyo hindi marunong magtapat, hindi marunong magsabi ng totoo. Dapat ang timano layas sa MCGI, labas sa MCGI. At pag nasa labas na isama mo ng palabas yung pamilya mo, saka kayo ngayon magmasid-masid. Saka kayo ngayon magtanong-tanong kung saang lugar kayo po pwede. Amen. Nagkakaintindihan po. Yung pinayo ko kay Tatay Felix, yun din ang maipapayo ko sa ibang mga closet, sa ibang mga exiters. Manalangin sa Diyos. Panginoon, ituro mo po kung saan ho kami dapat mapunta. Kanino po kami magpapaakay pag alis po namin dito sa MCGI. Kasi yun po'y subok. Mga kapatid, mga ka-Bible study, pakinggan po niyo yung isang video. Si Sister Marites Quent, dati po siyang nanonood kay Brad Eli, nakikinig. Pakinggan na po natin siya. At siya na po ang mag-share ng kanyang karanasan. Sige, play natin yung video ni Sister Marites Quent. Siya po ay taga-Germany. Ganon din po kasi yung istorya ko. Ang tagal ko pong nakinig sa kay Suriano. Matagal po Inaabot siguro ng taon din. Isang taon siguro, 2 taon po. Siyempre, yung mga naririnig ko po sa kanya, yung isip ko kasi totoo, maganda, magaling. Tapos yun nga po, nagdesisyon ako na uuwi ako ng Pilipinas. Sasama po ako sa kanila, magpapabautismo kasi yun nga po ang nakakita ko na maayos. Yun sa akala ko. Ngayon, nag-text po ako. Tapos meron na nga pong sumagot sa akin sa text na
taga rito rin sa Germany rin po yun nag-text siya sa akin, babae siya. Tapos, siyempre palagi, ang isip ko talaga, pag uwi ko noong Disyembre, nung panahon na yun, ako sa kanila, magpapabautismo at sasama na. Ngayon, nanalangin din po ako sa Panginoon, dahil marami na po ako sinamahan, marami na akong pinuntahang mga iglesia, na hindi po ako kontento, wala po akong maramdaman ng presensya ng Panginoong Diyos. Ngayon, nung araw po na yun na magdedesisyon na nga ako na doon ako sasama, tiningnan ko po sa YouTube yung video. Ngayon, lumabas po yung ni Brad Willie. Ngayon sabi ko, naglalaban. Napanood ko po yung video na yun ngayon, nakita ko, sino ba ito? Bakit ka ako, yung gano'n na iba yung turo niya, iba yung sinasabi ni Soriano. Ngayon, ang ginawa ko po, nakinig po ako, inaisang tabi ko po yung isip ko na sasama ko doon. Ngayon, nanalangin po ako, nagpasalamat ako sa Panginoong Diyos. Ang isip ko po, nasa Pilipinas na po ako yun ang isip ko po is, na sasama ako doon, pero ginaid ako ng Panginoong Diyos. Ngayon, tumawag po ako kay Bradley, nakita ko po kasi yung telephone number, nakausap po siya. Ngayon, magmula po noon, nakikinig ako, lagi ako nakikinig sa kanila. Hanggang sa doon, nabasbasan po ako, nung edad ko 55, 60 na po ako ngayon, nabasbasan. Nabinyagan po ako nung edad ko 55, pasensya na po kayo sa akin, kagigising ko kasi. 55 po ako nung nabinyagan, birthday ko, December 1, ngayon po, magsi-60 na ako sa December 1 uli. Ibig sabihin, magpa 5 years na po ako sa samahan. At maligaya po ang puso ko sa mga napipakinggan ko, sa mga natututunan ko, sa kagalingan na nakukuha ko sa Panginoong Diyos dahil ang panalangin ng mabuti ay pinakikinggan ng Panginoong Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos Ama, pasalamat sa Diyos Espiritu Santo sa wisdom, papasalamat po ako sa Panginoong Jesus. Ginaid nila ako para dito sa ating kapatiran. Salamat sa kagalingan ng aking ina. Salamat po sa mga sagot sa mga aming mga problema, Panginoon. At higit sa lahat, pinagpapasalamat ko po na natagpuan ko po ang aming samahan, ang samahan na natuturo ng dapat tungkol sa Panginoong Diyos. At yan po ang aming pastor, ni si Brother Willie, at sa mga kapatiran. Salamat po mga kapatid, salamat po sa inyong lahat. Salamat po Panginoong Diyos sa kagalingan ng aking